Nagtatrabaho bilang kasambahay ang ina ni Ayumi sa mga Alvarado. Maayos naman ang mag-asawa. Mababait ang mga ito at natutuwa pa nga sa tuwing dadalawin niya ang kanyang ina. Maging ang bunsong anak ng mga ito na si Dana na naging kaibigan niya na rin. Ngunit hindi ang panganay na si Damien. Hindi niya nagugustuhan ng klase ng tingin na ibinibigay nito sa kanya sa tuwing dadalaw siya sa kanyang ina. Hanggang nagamit nito ang kahinaan niya laban sa kanya. Nagawa siya nitong lokohin at may nangyari sa kanilang dalawa. Pero hindi naman niya inaasahan na magbubunga iyon ng hindi lang isang supling, kundi 4. Ano kaya ang mangyayari sa sandaling malaman ng mga Alvarado ang ginawa ni Damien sa kanya? Magtagumpay kaya ang mga ito na maitago siya ng matagal at ang quadruplets mula kay Damien? Tutor si Ayumi ng mga bata na papasok pa lang ng kinder at yung iba naman sa subject na nahihirapan sila. Dahil wala naman siyang tuturuan sa araw na iyon, naisipan niyang dalawin ng ina sa pinagtatrabahuhan nitong mansyon. Sa kabilang bayan pa kasi ito nagtatrabaho. Miss niya na rin ang kanyang nanay. Last na umuwi ito ay binigay lamang ang sweldo nito sa kanyang tatay. Ibinabalik nga ng tatay niya ang iba para may panggastos naman daw ang nanay niya. Kaso nga lang, hindi na iyon tinanggap pa ng asawa. Ay, ikaw pala Ayumi. Natutuwang sabi ni Manang Miling. Madalas kasi siyang dumalaw doon, kaya naman kilala na siya ng mga ito. O siya, pumasok ka na. Tsaka nito binuksan ang gate at siya'y pinapasok. May ngiti sa labi ni Ayumi. Good morning po, dinadalaw ko lang po si nanay. Bati niya kay Mrs. Alvarado, ang isa sa mga amo ng kanyang nanay. Magandang umaga rin iha, paalis kami ng asawa ko eh. Enjoy yourself ha. Maya-maya pa ay bumaba na ang asawa nito at nilapitan si Mrs. Alvarado. At dahil nabati niya na ang mag-asawa ay isinama na siya ni Manang Miling sa kusina kung saan nandoon ang kanyang nanay. Anak! Natutuwa nitong sabi. Wala ka bang itututor ngayon? Mabilis siyang umiling. Wala po, may maitutulong po ba ako, Nay? Tanong niya rito. Gusto niya sana na habang nandun ay makatulong man lang siya. Wag na, kaya na namin ito. Oo nga iha, tsaka pag dumarating ka dito ay bisita ka namin. Napangiti na lamang siya sa sinabi ni Aling Miling. Muli siyang isinama ng kanyang nanay sa may sala at pinaupo sa isang sofa doon. Tahimik lang na nakaupo si Ayumi at hinihintay ang kanyang ina nang biglang may tumawag sa kanya. Ayumi! Si Dana iyon nakakagising pa lamang, ang bunsong anak ng mga Alvarado. Nang makababa ito, dali-dali siyang nilapitan at niyakap. Kung siguro sa iba, pag-iisipan siya ng masama, ngunit nakakatuwang isipin na naging kaibigan niya na ang bunsong anak ng amo ng kanyang nanay. Ay, sorry, na-carried away ako kaya niyakap kita. Okay lang. Tsaka siyang ngumiti. Alam ko na, si Ate Lita ang pinunta mo dito, no? Well, sino pa ba siya naman ang nanay mo dito? Mahina pa itong natawa sa huling sinabi. Maya-maya pa, nakabalik na ang kanyang nanay. May dala itong sandwich para sa kanya at juice. Mayroon ding piniritong saging na may asukal na kanyang paborito. At dahil naabutan nito na nag-uusap sila ni Dana, iniwanan na muna sila nito. Di ba you told me na nag-tutor ka? Mabilis naman siyang tumango. That's great. Bakit? Taka niyang sabi. Naghahanap kasi ng magiging tutor ng anak niya yung isa sa mga pinsan ko. Pwede ka doon at ire-recommend kita. Nakakahiya naman. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Magaling ka naman eh. Tsaka itong ngumiti. Napangiti na lamang tuloy siya. Ngunit ang ngiti na iyon, mabilis ding nawala dahil sa taong nakita niyang kabababa lamang. Maging si Dana na kanina'y napaka-hyper. Mabilis na natahimik. Kuya, nandito ka pa pala? Hindi ako pumasok. Sagot nito sa kapatid. That's weird, bakit hindi? Hindi nito sinagot ang tanong ng kapatid, bagkus nanatili lamang ang kakaibang tingin sa kanya na hindi niya nagugustuhan. Ayaw niya kasi sa klase ng tingin na yun. Magtitimpla muna ako ng juice ko, Ayumi ha, dito ka na muna. Tsaka siya iniwan na muna ni Dana. Pipigilan niya palang sana ito kaso nga lang, mabilis na nakakilos at nakaalis. Tumayo siya at susunod sana. Kaso nga lang, may humawak sa kanya. Ako, hindi mo man lang ba ako gustong makausap?
Tanong iyon ni Damien, ang kuya ni Dana. Simula pa lang noong una, hindi niya na ito gusto. Sorry po sir, pero pupuntahan ko lang po ang nanay ko. Kapag kay Dana at sa mga magulang ko'y komportable kang nakikipag-usap, pero kapag ako ay hindi. Hindi ko po alam ang sinasabi nyo. Aniya, tsaka niya tinanggal ang pagkakahawak nito sa kanya. Naiwan si Damien na napapangiti na lamang. Iba talaga si Ayumi sa mga babaeng naghahabol sa kanya. Kung ang iba ngiti pa lang nakukuha niya na, ngunit ito ay hindi. Pero hindi siya makakapayag na hindi makukuha ang atensyon nito dahil hindi siya si Damien Alvarado para lamang sa wala. Sumunod siya sa kusina. Doon niya naabutan si Ayumi na nakikipagkwentuhan sa kapatid niya at sa nanay nito. May ipag-uutos po ba kayo, Sir Damien? Tanong ng ina ni Ayumi sa kanya. Kuya please, kung may ipag-uutos ka sa ibang maid na nga lang. Pinutol niya ang kapatid sa kung ano man ang nais nitong sabihin. Wala akong ipag-uutos. Gusto ko lang sanang ihatid si Ayumi. Tinignan si Ayumi ng ina nito. Hindi na po kailangan dahil kaya ko naman po. Sagot naman ni Ayumi. Pinigilan niya lang ang sarili na magalit sa mga oras na yun at pinakitang kalmado pa rin siya kahit na ang totoo, napahiya siya dahil sa ginawang pagtanggi ng babae. Okay, maybe next time. Tsaka siya umalis doon. Nagpaalam na rin si Ayumi sa kanyang ina na kapag may free time siya, tsaka siya muling pupunta doon at gusto niya na rin talagang makaalis dahil kay Damien. Napapaisip tuloy siya. Gusto ba siya ng lalaki o may gusto lang itong makuha sa kanya? Ayumi, kailan mo ba ako sasagutin? Ang tagal-tagal ko nang nanliligaw sa'yo. Si Ronald iyon na nanliligaw sa kanya. Pinapatigil niya na rin ito kaso nga lang ayaw ng lalaki kaya bakit ito nagre-reklamo sa kanya? Gayong nung una pa lang sinabi niya nang nagtatrabaho siya para sa pamilya para mapatigil niya na rin sa pagiging kasambahayang ina at makasama na nila ito. Ronald, noong una pa lang, ipinaliwanag ko sa'yo na iba na lang, pero ikaw itong nagpumilit kaya wag mo kong sisihin. Aniya, sa mahinahon pa rin na paraan. Sorry. Gusto lang talaga kita mahal na kita. Magpapahinga na muna ako. Sige, sorry pero hindi ako titigil Ayumi. At umalis na ito sa harap ng bahay nila, samantalang siya ay pumasok na. Naabutan niya doon ang kanyang tatay na pinapakain na ang kanyang dalawang kapatid ng hapunan. Eto kasi ay hinihintay siya para may kasabay naman daw siya. Kaya nga masasabi ni Ayumi na hindi lang mabuting asawa ang kanyang tatay, kundi napakabuti ring ama sa kanilang magkakapatid. O anak, kumain ka na rin. Hinihintay lamang kita kaya hindi kumasabayan ng mga kapatid mo. Napangiti na lamang siya at nilapitan ng mga ito. Hinagka niya ang pisngi ng dalawang nakababatang kapatid. Ginalingan niyo naman ba sa school? Oo naman po ate. Gusto mo, pakita ko pa po sa inyo yung score ko sa isang test Perfect po. Si Alex iyon. Ako din ate, perfect din. Si Aliyah naman yun. Siya ang panganay. Si Alex naman ang pangalawa at ang kapatid niyang si Aliyah ang bunso. Lahat silang magkakapatid. Pinalaki ng kanilang mga magulang na puno ng pagmamahal. Hindi nga lang magawang umalis ng kanyang ina sa pagkakatulong dahil malaki ang sweldo nito sa mag-asawang Alvarado at ang kanyang tatay naman ayaw nitong pagtrabahuhin para may nag-aasikaso sa kanyang mga kapatid at hindi rin ganun kalakas ang resistensya ng katawan nito. Nagbibiro lang naman si ate kahit naman hindi laging mataas basta pasado kayo't makakapagtapos ng pag-aaral. Saad niya sa mga kapatid na napangiti na lamang. Mabilis na lumipas sa mga araw. Dumating ang araw na pinakahihintay nila at iyon ay ang araw ng linggo dahil umuwi sa kanila ang kanilang nanay para man lang kahit isang araw makasama nila ito. Nay! Tuwang-tuwa ang kapatid niyang si Alex at Aliyah. Maging siya rin naman, ngunit ang ngiti niya sa mga oras na yun, mabilis na nawala dahil sa taong naghatid sa kanyang nanay. Maswerte ako na hindi na ako namasahe dahil hinatid ako ni Sir Damien. Natutuwang sabi ng kanyang nanay at tumingin pa kay Damien na nakangiti sa kanya. Salamat po sir. Natutuwang sabi ng dalawa niyang kapatid na halos sabay pang nagsalita. Salamat ho sa paghatid sa asawa ko. Sabi ng kanyang tatay kaya sa nakikita niya
Mas lalo lamang natuwa si Damien. Sige po, aalis na ako. Paalam naman ng lalaki. Anak, pahatid nga sa sir sa labas. Utos ng kanyang tatay, kaya wala siyang choice kundi ang sundin ito. Hindi pa ako nakakaalis, pero papasok ka na sa loob ng bahay ninyo. Bakit nyo ginagawa to? Ano bang sinasabi mo? Kunwari ay walang ideya sa ginagawa na sabi ng lalaki. Ang mga tipo nyo ang tingin ko na walang pakailam sa ibang tao, bukod sa sarili nyo. Kung ang mga magulang nyo at si Dana, maniniwala pa ako. Seryoso niyang sabi. Kung ganun, ano sa tingin mo ang gusto ko sa'yo, Ayumi? Hindi siya nakasagot. Umalis na lang po kayo. Utos niya rito. Okay, aalis ako. But remember this, Ayumi. Hindi ako titigil. Tsaka nito pinaharurot paalis ang sasakyan. Napahawak na lamang sa kanyang dibdib si Ayumi. Ramdam niya kasi ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Pumasok tuloy si Ayumi sa loob ng kanilang bahay na parang may mabigat na pinoproblema. Mabuti na nga lang at hindi iyon napansin ng kanyang pamilya dahil abala ang mga ito sa pakikipagbanding sa kanyang nanay. Napapangiti namang nakauwi si Damien. What's with that smile, kuya? Ang weird mo. Si Dana iyon na hindi niya agad nasagot hanggang sa sumagi sa isip niya ang tungkol sa pinsan nila. Naka-close nito na naghahanap ng tutor para sa anak at alam niyang tutor si Ayumi at close ito kay Ayumi kaya alam niyang may magagawa ito. Naghahanap si Faye ng mag-tutor sa anak niya, di ba? Tanong niya sa kapatid niya. Kailan ka ba nagkaroon ng pakailam sa mga pinsan natin, kuya? Takang-taka ang kapatid niya. Since now. Bakit? Hindi ba pwede? Pwede naman. Oo, naghahanap kaya nga sinabihan ko na si Ayumi na siya yung ire-recommend ko kay Ate Faye. And guess what? Nasabi ko na at payag ito. Sa Wednesday na siya mag-i-start. Saan tuturuan ng anak niya? Dito na lang daw para hindi mahirapan si Ayumi dahil pag sa bahay pa nila ay medyo looban. Dadalhin na lang daw dito si Kurt. Napangiti na lamang si Damien sa nakuhang sagot mula sa kapatid niya. Tsaka niya iniwan ng kapatid bago pa ito magtanong dahil sa pagiging weird niya. Samantala si Ayumi, sinabihan ng kanyang ina na siya na raw ang magiging tutor ng anak ng pinsan nila Damien at Dana. Nakaramdam siya ng tuwa dahil mabilis ding nawala iyon dahil sa sunod na sinabi ng kanyang nanay. Doon mo na lang daw sa mansyon tuturuan dahil dadalhin na lang daw doon ang bata. Kung doon ay tuwing tuturuan niya ang bata at makikita niya si Damien. Ngunit hindi naman iyon ang importante. Ang importante, dapat ay mayroong matutunan ng bata sa kanya na yun naman lagi ang goal niya. Araw na ng Miyerkules, kaya naman nasa mansyon na siya ng mga Alvarado upang doon turuan ng pamangkin ni Dana. Wow, ang ganda niyo naman po, teacher. Natutuwang sabi sa kanya ng batang si Kurt. Salamat. Nahihiya niya pang sabi sa bata, tsaka niya ito sinimulang turuan. Mabilis namang matuto si Kurt, magaling ito sa math. Medyo nahihirapan nga lang ito sa mga Tagalog word, lalo na iyong malalim, kaya doon siya nagpupokus. Tito Damien! Tuwang-tuwa ang bata nang makita si Damien na sa tingin niya dahil may nakatingin, napipilitan lamang ito na pansinin ng bata. Kamusta ang tutor mo? She's great po, tito. Ang galing niya nga po. Napangiti siya nang marinig itong magtagalog. Okay, and because of that, magpapadeliver ako ng merienda ninyo. Tuwang-tuwa naman ang bata sa narinig. Mga ilang minuto pa, dumating na si Dana na mukhang galing sa kaibigan. Hiyang-hiya tuloy ito sa kanya. Ano ka ba, okay lang? Pinakilala naman ako ni Nanay at Manang Miling. Napangiti na lamang si Dana nang malaman ito na hindi siya galit dito at okay lang sa kanya. Ibinaling nito ang tingin sa pamangkin. Hindi naman ba makulit si Kurt? Mabilis na umiling ang bata. Tumingin tuloy sa kanya si Dana para kumpirmahin kung nagsasabi ba ng totoo ang pamangkin. Hindi naman siya makulit. Nagpaalam muna si Dana na magbibihis muna kaya bumalik na siya sa pagtuturo kay Kurt. Tapos na ang ilang minutong break pero natagalan nitong bumaba. Siguro ay nakatulog sa silid nito. Mga 3:30 p.m. dumating ang merienda nilang dalawa ni Kurt na in-order ni Damien para sa kanila. Habang ang bata ay maganang kumain, siya naman ay kabaliktaran, lalo pat alam niya kung saan galing iyon.
Bakit hindi ka pa kumakain? Si Damien nakabababa lamang. Kanina ay kauuwi lamang nito nang binati ng pamangkin kaya tinungo muna nito ang silid para magbihis at ngayon na nakabalik na ito sa sala, nakapambahay na ng damit. Busog pa ako, simple niyang sagot. Hindi ba't masamang magpalipas ng gutom? Right, Kurt? At talagang ginamit nito ang pamangkin laban sa kanya. Tito Damien is right po, teacher. Wala tuloy siyang choice kundi ang kumain ng burger. Si Damien tuloy ay napangiti na lamang na kinainis niya. Sa buong pagtuturo niya, pinanood lamang siya nito. Nang sumapit ang 5:30 p.m. ay tapos na siya sa pagtuturo sa bata. Bukas na ang susunod. Wednesday, Thursday at Friday ang schedule niya sa pagtuturo sa bata. Start ay 2:30 at matatapos ng 5:30 p.m. Nagpaalam na siyang aalis na. Sakto na bumaba na si Dana na inamin itong nakatulog nga ito. Kaso nga lang ay dumating ang mag-asawang Alvarado at kinumbinsi siya ng mga ito na doon na lamang maghapunan, lalo na si Dana na gustong-gusto nga siyang makasabay. Si Kurt naman, pinasundo na ng mga magulang. Pinabigay ang bayad sa kanya sa sumundo sa bata. Sige po, uuwi na ako. Paalam niya sa mga ito, tapos na rin siyang mag-dinner. Sige anak, mag-iingat ka ha. Huwag kang... Ihahatid na kita. Presinta ni Damien. Mabuti pa nga iho, ihatid mo na si Ayumi. Pagsang-ayon ni Mrs. Alvarado. May sasabihin pa sana siya kaso nga lang sinigundahan na rin ni Mr. Alvarado na ihahatid na siya ng anak ng mga ito kaya wala na siyang choice kundi hayaan si Damien. Sana kahit alam mo na kahit anong iwas mo sa akin ay maglalapit at maglalapit pa rin tayo. Nasa harapan na sila ng bahay niya noon. Hindi niya na rin hinintay pa na pagbuksan siya nito at bumaba ng sasakyan. Ngunit lumabas ng kotse ang lalaki para ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanya. Makukuha din kita, Ayumi. Kapag ginusto ko, nakukuha ko. Matapang siyang humarap sa lalaki. Pwes, hindi ako. Tsaka niya ito muling tinalikuran at pumasok na sa kanilang bahay. Matapos maisara ang pinto, napahawak siya sa kanyang dibdib dahil ayun na naman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Maayos mo bang naihatid si Ayumi, kuya? Nang makauwi si Damien, ayun agad ang naging tanong ng kapatid niya. Oo naman, simple niyang sagot. Wala kang ginawa sa kanya? Nang walang nasabi si Damien, muling nagsalita si Dana. Kilala kita, kuya. Kilalang kilala kita. Sanay na sanay kang ginagamit lang sa kama ang mga babae. Pero wag mo sanang itulad si Ayumi, ang kaibigan ko. Galit na sabi ni Dana. Walang makakapigil sa akin, Dana. Hindi ikaw at hindi rin ang magulang natin. Tsaka niya tinalikuran ng kapatid na wala nang nagawa pa nang hindi niya na ito nilingon pa. Si Dana naman, nangangamba para kay Ayumi. Kilala niya ang kuya niya at totoo ang sinasabi ng kanyang kuya Damien na walang makakapigil dito. Muli ay nasa mansyon ng mga Alvarado si Ayumi at tinuturuan ng batang si Kurt. Mabilis naman itong natuto sa mga salitang itinuturo niya. Napapangiti pa nga ito dahil marami daw itong natututunan sa kanya. Nang araw na iyon, gustuhin niya mang magamit talaga ang 3 oras ay 2 oras lang ang pwede dahil may pupuntahan daw sila Kurt at ang mami nito. Totoo naman ang sinasabi ng bata dahil kaagad itong sinundo ng ama nito. Makikipag-shake hand pa nga sana ito kaso nga lang humarang si Damien kaya naman agad nang umalis ang lalaki dahil rin sa takot kay Damien. Ano bang problema mo? Bakit type mo? Ganun ba ang mga gusto mo? Yung may asawa na? Wala na siyang pakailam sa mga oras na yun kahit na anak pa ng amo ng nanay niya ang lalaki. Dahil sa galit na kanyang nararamdaman sa mga oras na yun, isang malakas na sampal ang ipinagkaloob niya rito. Hindi ako ganoong klaseng babae. Hindi ako tulad mo na kahit sinong babae pa, pinapatulan at gustong makuha. Galit niyang saad dito, tsaka walang paalam na umalis. Laking pasasalamat niya nga na nang paglabas niya, dumaan kaagad ang sasakyan kaya nakasakay agad siya para makaalis doon. Habang nasa loob ng taxi, ang sama-sama ng loob niya. Habang si Aling Lita, punong-puno ng pagtataka na hindi nakapagpaalam ang anak sa kanya. Iniisip niya na lang na masama ang pakiramdam nito
at kailangan nang umalis para makapagpahinga na. Kinagabihan, kinausap si Damian ng mga magulang. Kinausap kasi ni Dana ang mga magulang tungkol sa kuya Damian niya na may gusto kay Ayumi. Natitipuhan mo daw si Ayumi. Hindi agad nakasagot si Damian. San, kilala ka namin. Laruan lang para sa'yo ang mga babae na kapag gusto mo, itatapon mo at titikman mo lang. Kaya ayaw namin na pati ang anak ni Lita, idamay mo sa kalukuhan mo. Tila ba nakikiusap ng sabi kay Damian ng daddy nito. Hindi niyo ako mapipigilan, Dad. Alam niyong hindi ako tumitigil hanggat hindi ko nakukuha kung ano ang gusto ko. Walang emosyong saad ni Damian tsaka tinalikuran ng mga magulang. Habang papasok nga, nakasalubong pa nito si Aling Lita na ina ni Ayumi. At kahit mayroon siyang hindi magandang balak sa anak nito, nagawa niya pa ring ngitian ng ginang nang umiti rin naman pabalik. Habang naghahapunan, tunog lang ng kubyertos ang maririnig. Walang gustong magsalita sa mga oras na yun at katahimikan ang nanaig sa paligid. Takang-taka nga rin ng mga katulong kung bakit hindi nag-uusap-usap ang pamilya na madalas na ginagawa ng mga ito, lalo na si Dana na madaldal talaga kapag dinner time. Marami itong kwento. Hindi man gusto ni Ayuming tumigil sa pagtututor sa batang si Kurt, ngunit kailangan para hindi na siya madalas sa mansyon ng mga Alvarado dahil hindi niya na kinakaya pa si Damian. Ang kabastusan nito at hindi pagrespeto sa kanya. Kahit pa medyo naging close na siya kay Kurt at magtampo sa kanya si Dana, kailangan talaga niyang gawin yun. Kakausapin niya na lamang si Dana na sabihin sa pinsan nito na humanap na lang ng ibang magtututor. Sigurado namang may iba pang mas magaling sa kanya na kailangan ng trabaho. Hindi makatulog si Ayumi, kaya lumabas siya ng kanyang silid. Naabutan niya doon ang kanyang tatay na gising pa din at mukhang may malalim na iniisip. O anak, bakit gising ka pa? Yan din po ang magiging tanong ko po sa inyo, tatay. Aniya at medyo natawa pa. Iniisip ko lang ang nanay mo. Gusto ko sanang patigilin na siya sa pagkakatulong. Kaso nga lang hindi ko rin naman kaya. Dahil alam nyo naman na sakitin ako at mabilis mapagod. Pero awang-awa na talaga ako sa kanya eh. Kasi alam ko na nahihirapan na siya. Ngunit hindi lang nagsasabi sa atin. Niyakap niya na lang muna ang kanyang tatay. Hayaan nyo tay, kapag nakapag-abroad ako, patitigilin ko na si nanay. Mag-a-abroad ka anak? Yun po sana ang plano ko tay. Pero... Tay, ako naman po, tama na po si nanay, ako naman po. Naging emosyonal tuloy silang mag-ama sa kanilang naging usapan. Matapos nilang mag-usap, nagpasya na rin silang mag-ama na matulog. Si Ayumi ay pumunta sa kanyang silid habang ang kanyang tatay naman ay sa silid nito. Nang ipikit ni Ayumi ang kanyang mga mata, nakatulog na nga siya. Araw ng Biyernes, kahit na dapat ay hapon papupunta si Ayumi sa mansyon ng mga Alvarado, maaga siyang pumunta para sabihin kay Dana na hindi niya na matuturuan ang pamangkin nito. Nakakapagtaka nga lang na mabilis siyang naintindihan ng kaibigan at hindi ito nagtampo sa kanya, na ikinatuwa niya naman dahil hindi na magkakaroon ng kahit na anong problema o hindi pagkakaintindihan sa kanilang dalawa. Matapos makausap ang kaibigan, nagpaalam na si Ayumi sa kanyang nanay. Sinabihan lamang siya nito na mag-ingat. Aayusin niya na ang mga papeles niya para makapag-abroad at para mapatigil niya na rin ang kanyang ina sa pangangatulong. Pag-uwi naman ni Damien, takang-taka siya kung bakit wala si Kurt o si Ayumi, kaya tinawag niya ang isa sa mga katulong at ito ay tinanong. Bakit wala si Ayumi? Ewan ko nga din po sir, pero kanina po pumunta dito si Ayumi at kinausap ang kapatid ninyo. Mukhang may napag-usapan po silang dalawa. Yun lamang po ang nalalaman ko. Matapos marinig ang sagot ng maid na iyon, napakuyom ng kamao si Damien. May pakiramdam siya na hindi na babalik pa doon si Ayumi, kaya kailangan niyang makuha dito ang kanyang nais. Araw na ng Sabado, kaya bukas na bukas ay uuwi na sa kanila ang kanyang nanay para sa day off nito. Kaya naman sobrang excited na ang mga kapatid niya. Maging si Ayumi din naman. Kaso nga lang, habang siya lamang ang nasa bahay nila, may bigla-bigla na lamang may tumatawag sa labas ng kanilang bahay. Bakit po? Sino po sila? Hanggang sa nakilala niya ito. Isa ito sa nakikita niyang maid sa mansyon. Ayumi ang nanay mo. Inaasikaso sa mansyon.
Bigla na lang kasi siyang nahimatay. Napuno ng pag-aalala si Ayumi at kahit hindi niya alam kung ayos ba ang suot niyang damit, sumakay na siya ng sasakyan. Habang nasa biyahe, ay talaga namang punong-puno siya ng kaba at hindi malaman ang gagawin hanggang nasa harapan na sila ng mansyon ng mga Alvarado. Dali-dali siyang lumabas ng sasakyan at pumasok ng mansyon. Ngunit hindi naman ang nanay niya ang inaasikaso. Walang iba kundi si Damien na may nakahandang inumin para sa kanilang dalawa. Nasaan ang nanay ko? Mahinang natawa ang lalaki. Sabi ko na nga magagamit ko yung kahinaan mo laban sa'yo. Your mom is fine, Ayumi. Kasama siya ng magulang ko at ni Dana. Mahina na lamang napamura si Ayumi sa mga oras na yun at aalis na sana, kaso lamang natigilan siya sa sinabi ng lalaki. Kung aalis ka, Ayumi, ay ang nanay mo ang sisirain ko. Pwedeng-pwede kong palabasin na pinagnakawan niya kami. Napakuyom ang kanyang kamao na nilingon ng lalaki. Ano ba talagang gusto mo? Just have a drink with me. Maayos naman akong kausap. O gusto mo magbago yung isip ko na iba yung hilingin ko sa'yo na hindi mo magugustuhan? Napabuntong hininga si Ayumi, tsaka naupo sa kaharap na sofa ng lalaki. Mabuti na lang at may tumawag dito, kaya naisipan niyang pagpalitin ng inumin nilang dalawa dahil nasisigurado niya na may nilagay ito sa inumin niya, kaya dapat maging matalino siya. Habang umiinom sila, ay panay ang kwento ni Damien kung bakit galit ito sa mga babae. Hanggang sa unti-unti siyang nakaramdam ng hilo, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ganun. Bakit ganun ang nangyari? Sa baso ko merong pang patulog, pero pinagpalit mo na alam kung gagawin mo dahil matalino kang babae. Ngayon, akin ka na, Ayumi. Yun ang huli niyang narinig hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng dilim. Ilang oras matapos siyang gamitin ni Damien, nagising si Ayumi sa mga oras na yun, ay tila ba gusto nang gumuho ng mundo niya nang maramdaman ng sakit sa pagitan ng kanyang mga hita. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay patunay lamang na nakuha na ni Damien kung ano ang nais nito sa kanya. Yun ay ang kanyang pagkababae. Napaluha na lamang siya't kahit nananakit ang katawan, dali-dali niyang sinuot ang kanyang mga damit na mabuti na lamang hindi nasira ng lalaki at inipit niya rin ang buhok niya. Tsaka mabilis na lumabas ng silid na yun. Dali-dali siyang pumara ng sasakyan. Mabuti na lang at walang iniwan na kahit na anong marka sa kanya si Damien, bukod sa pagkuha nito sa kanyang pinaka-iniingatan. Dapat ay sa mapapangasawa niya iyon ibibigay, ngunit wala na. Nakuha na ito ng lalaki sa kanya na ganun-ganun lang. Dapat ay satisfied si Damien sa kung anong ginawa niya, kaso nga lang ay hindi. Hindi siya satisfied at kaagad niyang hinanap si Ayumi dahil paglabas niya ng banyo, wala na ito sa kama. Kaya ibig sabihin lamang nun, nakaalis na nga ito. Napasabunot siya sa buhok niya. Ngayon lamang siya nakonsensya sa paggamit niya sa isang babae. Palakad-lakad pa nga siya sa loob ng kanyang silid. Sa wakas ay nakauwi na ang mga magulang ni Damien kasama ang kapatid niyang si Dana, maging si Anang Miling at Aling Lita na kasama rin ng mga ito. Takang-taka pa nga ito na wala ang mga maid at driver ng mansyon. Pinuntahan ni Dana ang kanyang kapatid sa kanyang silid, kaso nga lang, nagimbal siya sa nakita sa kama. May bahid iyon ng dugo habang ang kuya niya may kausap sa cellphone. Kuya, dito pa talaga sa mansyon natin? Sino kuya? Sinong babae ang ginalaw mo? Huwag mong... Hindi na magawang ituloy ni Dana kung ano ang nais nitong sabihin. Huwag mong sabihin na si Ayumi. Pumunta ba siya dito? May ginawa ka ba sa kanya? Ngunit hindi makasagot si Damien hanggang sa pinagsusuntok na ni Dana ang dibdib ng kanyang kuya. Sinabi ni Dana sa mga magulang kung ano ang nakita nito sa loob ng silid ng kapatid at talaga namang gulat na gulat ang mag-asawa. Naisip ng mga ito na ilalayo nila si Ayumi at ang pamilya nito sa kanilang anak. Ganoon nga ang gagawin nila. Kaya naman, agad na kinausap ni Mrs. Alvarado si Lita para sabihin dito ang kanilang magiging gantimpala dito. Lita, matagal ka na ding nagtrabaho at naging mabuting lingkod sa aming pamilya. Kaya deserve mo at ng pamilya mo ang ibibigay naming regalo sa iyo. At iyon na isang bahay sa isang tagong probinsya na sila lamang mag-asawa ang nakakaalam. Salamat po ma'am, pero sigurado po ba kayo? Parang hindi ko naman po deserve.
Hindi, deserve mo, Lita. Deserve na deserve mo. Tsaka pa nito niyakap si Lita na takang-taka ng mga oras na yun. Buong akala ni Lita ay ang bahay lang talaga ang ibibigay sa kanya. Ngunit hindi lamang iyon, kundi pati pera para makapagsimula man lang daw siya ng negosyo. Natutuwa siya. Tinanggap niya iyon para makapagsimula sila lalo pa tumatanda na rin siya. At gusto na nga niyang makapagpahinga't makasama ang kanyang asawa at anak, kaya malaking tulong ang ibinigay sa kanya ng mag-asawa. Samantala si Ayumi ay alam na kung bakit gusto sila ng mga Alvarado na malayo at yun ay ang malayo siya kay Damien para hindi na siya magambalang muli, kaya laking pasasalamat niya sa mga ito. Habang si Damien ay nagtataka kung bakit wala na si Aling Lita na ina ni Ayumi sa kanila. Kung bakit hindi na ito bumalik matapos sandaling umalis, kaya kanyang naisipan na tanungin ng ina. Ngunit imbis na masagot ang kanyang katanungan at malaman ang gusto niyang malaman, isang malakas na sampal ang ipinagkaloob nito sa kanya. Pagkatapos ha? Pagkatapos mong gawin iyon kay Ayumi? Ang driver at ang maid natin. Nasabi na sa amin kung anong ginawa mo nung wala kami. Kaya malamang dahil sa ginawa mo, nilayo na si Ayumi dahil sa ginawa mo. Sigaw ni Mrs. Alvarado sa anak na mabilis na natahimik. Alam kong nagkamali ako, pero hindi ko lang ginawa yun dahil gusto ko na masaktan siya at itulad siya sa ibang babae. Ngayon ko lang napagtanto na gusto ko lang talaga siya at ayoko mawala siya sa akin. Natawa ang ginang sa naging sagot ng anak niya. At sa tingin mo may nagawa ang nagawa mo? Tsaka nito iniwan ng anak, sumunod naman dito ang asawa. Naiwan tuloy si Damien na napapaisip kung paano niya mahanap si Ayumi para lamang makahingi ng tawad dito. At kung nais siya nitong ipakulong, ayos lamang kung yun ang ikakawala ng galit nito sa kanya at ikakagaan ng loob nito. Mahigit 1 buwan na rin ang nakalipas matapos mangyari ang lahat. Namumuhay sila sa malayong probinsya na iyon. Ngunit hindi naman sila nahihirapan dahil sa tulong na binigay ng mga Alvarado. Yun nga lang ay nangangamba siya dahil sa kakaibang nararamdaman niya. Nagsisimula na rin si Ayumi na mag-isip ng kung ano-ano na maaaring may kinalaman sa mga nararanasan niya. Kaya naman naisipan niyang lumabas at pumunta sa bayan para bumili ng piti. 2 ang binili niya para makasigurado. Tsaka siya kaagad na umuwi para iyon ay gamitin. Ganun na lamang ang gulat ni Ayumi. At hindi alam ang dapat niyang maramdaman sa mga oras na yun dahil 2 pulang guhit ang lumabas. Buntis ako? Naitanong niya sa sarili tsaka nagsimulang maluha. Ibig sabihin lamang noon, nagbunga ang ginawa sa kanya ni Damien. Nabuntis siya nito ngunit hindi niya alam kung paano aaminin sa pamilya niya, lalo na sa kanyang nanay at tatay. Paano na rin ang plano niyang mag-a-abroad? Ate, nakauwi na kami. Si Alex yun at Aliyah na sabay na nakauwi. Mabilis naman nilang naayos sa mga papel para matransfer ang mga ito sa eskwelahan doon nang walang nagiging problema. Ate, bakit parang namumutla ka po? Tanong sa kanya ni Aliyah. Wala to, sabi niya na lamang. Napatango na lamang ang 2 niyang kapatid. Maya-maya pa, umuwi na rin ang kanyang nanay at tatay na may dalang mga gagamitin para sa kanilang lulutuing ulam bukas. Kaninang umaga kasi, mabilis na naubos ang kanilang mga panindang ulam. Yun ang pinagkakakitaan nila at doon ginamit ang perang binigay ng mga Alvarado para sa kanyang ina. O anak, bakit hindi mo sabayan ng mga kapatid mo? Nanay, niyayaya nga po namin si ate pero hindi po siya sumasagot tapos kanina pa po siya ganyan. Saad ni Aliyah mula sa mesa habang ito ay kumakain. Bakit anak? Anong sinasabi ng kapatid mo? Masama ba ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Naichinek pa nga siya kung mainit. Baka kasi nilalagnat. Ang totoo po niyan, Nay. Ay ano anak, huwag kang mahiyang sabihin sa amin ng tatay mo. Kahit ano pa yan, maiintindihan ka namin ng tatay mo. Saglit siyang nayuko. Tsaka sinabi na ang totoo at hindi lamang ang mga magulang niya ang nagulat, kundi ang 2 niyang kapatid. Buntis po ako. Aniya na nagkakanda utal-utal pa. Sino? Sino ang ama ng pinagbubuntis mo kung ganun?
Ang tatay naman ni Ayumi ang nagtanong sa kanya, ngunit wala siyang naisagot dito. Hindi ko po alam. Sorry po, nanay, tatay. Pagsisinungaling niya. Ayaw niya rin kasi na magkagulo pa lalo't tahimik na ang buhay nila at namumuhay na sila ng simple at malayo na rin kay Damien. Si Damien naman ang namamahala sa kanilang kumpanya. Ipinasa na ng daddy niya ang pamamahala doon sa kanya. Sa kabila ng nagawa niya, ay hindi yun naging hadlang at maging dahilan nito para hindi siya pagkatiwalaan. Yun nga lang ay pansin niya na tila ba lumayo ang loob ng kanyang pamilya. Hindi katulad dati na kahit parang wala siyang pakailam sa mga ito, may pakailam naman sila sa kanya. Ibang-iba na sa dati. Pansin niya rin na madalas umalis ang kanyang kapatid na si Dana na parang ayaw siyang makasama. Hindi mo man lang ba ako sasabayan? Dinalhan kasi siya ni Dana ng tanghalian na niluto ni Manang Miling sa mansyon. Ngunit tanging pag-iling ang naging sagot nito. I'm sorry, Dana. Sabi niya sa kapatid. Inis naman itong humarap sa kanyang direksyon. Sorry? May magagawa pa ba ang sorry mo? Nawala sa akin ang kaibigan ko dahil sa'yo. Nawala din si Aling Lita sa mansyon. Galit na galit ang kanyang kapatid sa mga oras na yun at ramdam na ramdam niya yun. I know. Kaya nga gumagawa ako ng paraan para mahanap siya. Wala na siyang nakuhang sagot pa mula sa kapatid dahil umalis na ito agad. Pag-uwi naman ni Damien, tinanong agad ito ng kanyang mga magulang kung kumusta ba ang kanyang nakakatandang kapatid. Nagsorry siya sa akin. Simple niyang sagot at naupo sa katapat na sofa ng mami niya at ng kanyang daddy. Sa tingin mo ba, pinagsisisihan talaga niya ang nagawa niya? Nagkibit balikat lamang si Dana. Hindi ko alam pero kahit anong mangyari, galit talaga ako sa kanya. Mabilis na lumipas sa mga araw. 2 buwan na simula noong hindi na nakita pa ni Damien si Ayumi. Ngunit wala pa rin sa isa sa mga inutusan niya ang nakakakita. Wala pa rin siyang balita kung saan ito nagpunta. Hindi niya alam ang gagawin para makita ang mga ito. Wala siyang problema sa kanilang kumpanya. Ngunit kung paano niya makitang muli si Ayumi ay doon siya pinaka nahihirapan. Umuwi si Damien na problemado, ngunit walang pumapansin sa kanya. Nang makarating sa kanyang silid, bumalik sa kanyang alaala ang kalapastangang ginawa niya kay Ayumi. Sa sobrang galit niya sa sarili, nasuntok na lamang niya ang pader. I'm sorry, Ayumi. Sorry. Nasabi niya na lang bago napaupo na lang sa sahig at napasandal sa nakasaradong pintuan. Samantala si Ayumi, walang planong ipalaglag ang kanyang ipinagbubuntis. Wala naman kasing kasalanan ng bata sa kanya. Aalagaan at pakakamahalin niya na lamang ang magiging anak niya. Ngunit hiling niya lang na sana, hindi na sana pa muling magtagpo ang landas nila ni Damien. Dala ang kanyang mga pasalubong para sa 4 na anak ay umuwi si Ayumi. Noon ay laking pagtataka nila kung bakit masyadong malaki ang kanyang tiyan. Kaya nang malaman nila na quadruplets pala ang kanyang ipinagbubuntis, laking gulat nilang lahat. Pati nga ang mag-asawang Alvarado at si Dana na bumisita sa kanila. Gulat na gulat dahil 4 agad ang magiging apo at pamangkin ng mga ito. Pero laking pasasalamat niya na nakaya niya iyon kahit na mahirap. Yun nga lang ay medyo masakit sa ulo dahil nga sa 4 agad at mahirap alagaan. Drew, Drake, Dane, Dria. Pagtawag niya sa 4 na anak na sunod-sunod naman na nagsilapitan sa kanya. 3 lalaki at 1 babae. Kaya naman ang turing talaga nila kay Dria ay isang prinsesa dahil nag-iisa itong babae sa quadruplets. Kaya nga kahit bata pa lamang ang mga ito ay napaka-protective na ng 3 sa nag-iisang babaeng kapatid. We miss you, Mami. Si Dria ay yun na medyo bulol pa. May pasalubong ako sa inyo. Sunod-sunod na chinek ng 4 ang dala niya. Kumusta po? Tanong niya sa kanyang nanay at tatay na tila ba pagod na pagod. Sabi niya naman kasi kukuha na siya ng magiging tagapag-alaga. Ngunit ayaw naman ng mga magulang dahil kaya naman daw nila at mahirap daw magtiwala sa ibang tao. Ayos lang anak, kahit na medyo napapagod ay ayos lang dahil masaya naman kasama ang 4 mong anak na napakakukulit. Sino po makulit? Tanong ni Dria na kumakain na ng isa sa mga tinapay na dala niya.
Nang gabing iyon, sabay-sabay silang naghapunan. Lumabas na din ng silid ang dalawa niyang kapatid na nakipagbanding na sa quadruplets. Kaya nga nagkulong sa kwarto ang dalawa para makapag-aral ng maayos dahil hindi nila magagawa sa sala sa kulit ng quadruplets. Pero ngayong tapos na ang mga ito, magagawa ng makipaglaro sa mga pamangkin. Ate, ang galing-galing talaga eh. Kahit hindi ka na mag-anak pa ulit ay 4 na yung anak mo po. Si Aliyah na parang hindi grade 6 student kung magsalita. Paano pa mag-aanak ulit si ate, di ba? Wala naman siyang... Bago pa man kung saan mauwi ang usapan, tinapos niya na ang usapang iyon. Hep hep hep, kumain na nga lang. Mabuti na nga lang at sumunod ang mga ito, kaya imbis na mabusog sa kwentuhan, nabusog na sila sa pagkain. Sa kabilang banda naman, sabay-sabay din na naghapunan ng pamilyang Alvarado. Walang masyadong kwentuhan at tunog lamang ng kubyertos ang maririnig. Dana, my daughter, bakit hindi ka pa nagbo-boyfriend? Mami naman, takot lang po akong makahanap ng tulad ni kuya. Sagot naman ni Dana, kaya muling natahimik ang paligid. Tahimik na umalis ng hapag si Damien na alam nilang inuubos na lang ang oras sa pag-handle ng kanilang kumpanya. Siguro ay dahil sa hindi na talaga nito makita si Ayumi. Mukha namang nagsisisi na talaga siya sa ginawa niya kay Ayumi. Pero wala tayong magagawa pa kung ayaw na ni Ayumi na makita pa siya at ma-involve sa mga anak nila. Saad ni Dana dahil sa kanya natuon ang tingin ng mga magulang. Plano ni Dana na bumisita kila Ayumi. Nasasabik na rin siyang dalawin ng kanyang mga pamangkin. 3 taon pa lang ang mga ito nung huli siyang pumunta. Nag-aalala rin kasi siya na baka malaman ng Kuya Damian niya ang kinalalagyan nila Ayumi at mapuntahan ito, kaya ganoon na lamang ang kanyang pag-iingat, maging ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, maagang nagising si Ayumi. Plano niya kasing igala ang mga anak niya, tsaka may kasama naman sila, si Alex at Aliyah na makakatulong niya, kaya hindi naman siya nangangamba na mahihirapan. Saglit lamang silang naggala sa mall, wala naman siyang trabaho sa araw na iyon dahil iyon ang kanyang day off, which is Sabado. Kaya naman isang buong araw niyang makakasama ang mga anak niya. Isang araw din na mapapahinga sa pag-aalaga ang kanyang nanay at tatay. Nang sumunod na araw ay papasok na dapat si Ayumi sa pinagtatrabahuhan niyang department store, ngunit hindi siya natuloy dahil dumating si Dana. Dana! Natutuwa niyang sabi matapos makalabas ng silid. Ang quadruplets ay tulog pa sa kwarto. Ayumi! Masayang masaya ito na siya'y nilapitan at mahigpit na niyakap. Tsaka nito itinuro ang mga dala na para sa kanya at sa quadruplets. Dito muna ako ng ilang araw para makasama ko kayo. Saad nito sa kanya. Si kuya pala. Ayoko makibalita tungkol sa kanya, Dana. Natahimik tuloy si Dana. Maya-maya pa, nagising na ang mga kapatid niya at ang kanyang nanay at tatay na dahil sa araw naman ng linggo ay tanghali gumising. Binati ng mga ito si Dana dahil masaya ang mga ito na muling makita ang dalaga. Dahil gising na ang mga tao sa bahay, ay pwedeng may makarinig sa kanilang magiging usapan, kaya naman lumabas silang dalawa ni Dana. Alam ba nila? Alam ba nila na ano? Tanong naman ni Dana sa kanya. Ang alin? Tanong naman niya dahil wala siyang ideya sa sinasabi nito. Na si kuya. Hindi nila alam. Sagot naman niya. Ayoko ng gulo at maigi na to na tahimik ang buhay namin ng mga pamangkin mo. Sa naging sagot niya, tanging pagngiti lamang ang nagawa ni Dana. Laking pagtataka ni Damien kung bakit hindi umuwi ang kanyang kapatid na si Dana. Nagbakasyon ba ito nang hindi nila nalalaman? Tapos hindi man lang ba nag-aalala ang kanilang mga magulang? Siya lang ba ang nag-aalala sa kapatid? Mahirap na dahil dumarami na ang masasamang loob. Ang inaalala niya lang naman kasi baka kung anong mangyari sa kanyang mahal na kapatid. Ngunit nawala rin ang pangamba niyang iyon dahil sa wakas umuwi na ito matapos ang ilang araw. Ngayon ka lang bumalik. Yun lang ang kanyang nasabi. Wow kuya, may pakialam ka na pala sa akin ha. Dati kasi wala eh. Tsaka siya nito nilagpasan. Hinabol niya naman ang kapatid niya. Hinawakan niya ang braso nito, ngunit hindi sa paraang ito ay masasaktan. Kailan mo ba paniniwalaan ang katotohanang nagbago na ako? Na hindi na ako tulad ng dati at iba na ako sa noon. Kailan, Dana?
Nang hindi sumagot ang kanyang kapatid, napamura na lang siya. Sige, pupunta ako sa mga pulis at aaminin ko ang ginawa ko. Yun ba ang makakapagpasaya sa'yo? Tanong niya sa kapatid, kaya nagulat na lamang siya dahil nang pakawalan niya ito, mahigpit siya nitong niyakap. I'm sorry kuya, alam namin na naging harsh kami sa'yo. Hinaplos niya na lamang ang buhok nito. Naiintindihan ko naman kayo. Sa laki ba naman ng kasalanang nagawa ko? Pero one day, naniniwala ako na magkikita pa rin kaming dalawa ni Ayumi at magagawa ko na sa kanya ang humingi ng tawad kahit matagalan pa basta mapatawad niya lang ako. Napangiti si Dana sa kanyang sinabi, tsaka nito tinungo ang kwarto para magbihis muna daw na hinayaan niya naman. Samantala si Dana, nang makarating sa kanyang silid, ay agad na tinawagan si Ayumi. Bumalik na ang pagiging malambot ng kanyang puso para sa kapatid niya. Alam niyang sa ilang taon na yon, na feel nito na mag-isa ito dahil lubos nilang nilayuan, kaya siguro maganda kung gagawa siya ng paraan para magkaayos na ang dalawa. Yun nga lang, alam niyang galit pa si Ayumi sa kuya niya, kaya hindi niya alam ang gagawin. Hello Dana, bakit? Takang tanong nito. Wala naman Ayumi. Ano lang, pwede naman akong bumisita dyan kahit anong oras, no? Tanong niya rito. Aba oo naman, kahit ang mga magulang mo ay pwede naman dahil pamangkin at apo ninyo naman ang quadruplets kaya hindi ko ipagkakait sa inyo. Pero kay ko... Ha Dana, may sinasabi ka ba na sa trabaho kasi ako? Napatakip na lamang si Dana sa kanyang bibig, muntik na kasi siyang madulas. Wala, never mind, alam mo naman ako. Narinig niya na lang tuloy ang mahina nitong pagtawa sa kabilang linya. Nahiga na lamang si Dana sa kanyang kama. Nakatulog si Dana. Nagising lamang siya dahil sa mga katok sa kanyang silid na agad naman niyang pinagbuksan ng kung sino man na kumakatok para malaman kung ano ba ang pakay nito. Bakit po? Tanong niya sa kasambahay. Nasa baba po ang mga magulang ninyo at pinapagising kayo sa akin. Kumusta ang quadruplets? Imbis na magtampo ay naintindihan niya ang mga magulang. Alam niyang nasasabik rin ng mga magulang niya sa apo ng mga ito. Ayos lamang sila. Mukhang malapit nang pumasok sa school. Maayos silang napalaki ni Ate Ayumi. Si Ayumi pa. Walang pagtutol na sabi ng mami nito. Ma'am, naiusal ni Dana. Yes, daughter, ano yun? May kailangan ka ba? Puno ng lambing na tanong nito. Ma'am, kasi baka pwede ko nang sabihin. Why? Naaawa ka na ba sa kuya mo? I think he deserved to know about his family. Napailing ang daddy ni Dana. They are not family, Dana. Baka nakakalimutan mo ang ginawa niya kay Ayumi. Pero dad, magagalit si Ayumi sa'yo kapag sinabi mo. Ayos lang ba sa'yo? I think I can handle that. Kaysa naman po sa patuloy na lumaki ang mga bata na walang ama. Hindi nakasagot ang mag-asawa, kaya naman bumalik na lamang sa kanyang silid si Dana. Malalim siyang napabuntong hininga. Tiyak na matutuwa ang quadruplets kapag nalaman nila na may daddy rin sila. Kaso baka si Ayumi naman ang magalit sa akin. Bahala na. Para natuloy siyang ewan na kinakausap ang sarili. Sa hapag ay sabay-sabay na naghahaponan ng pamilyang Alvarado. Son, bakit hindi ka mag-asawa? Marami akong kilala na pwede mong... Hindi nagustuhan ni Damian ang sinabi ng kanyang mami. Ngayon nga lang ulit siya nito kinausap ng ganoon katagal tapos ganun pa ang sasabihin. I'm not interested, ma'am. Aniya na ikinatigil nito. Why? Pag-uusisa naman ang ginang. Alam niyo naman kung bakit. Sagot niya kaya kanyang narinig ang pagbuntong hininga ng mga ito. I'm sure na nakalimutan na ni Ayumi ang lahat at masaya siyang namumuhay ngayon. Pero ako mami hindi pa. Gusto kong muli kaming magkita at makahingi ako ng tawad sa kanya. Yun lang ang gusto ko't hindi ang ibang babae. Tsaka ito umalis sa hapag na naiwan ng kanyang mga magulang na nagkatinginan. Ang kapatid na si Dana ay sumunod sa kanya. Kuya wait! Why? Magbabakasyon ulit ako, sama ka para makapag-enjoy ka man lang. You know, I have no time for that. Ngunit paano pa nga ba makakatanggi si Damien kung ginamitan na siya ng kanyang kapatid ng pangmalakasang beautiful eyes? Oo na,
Tuwang-tuwa tuloy ito habang siya ay napapailing na lang. Masaya si Damian na ngayon, maayos na ang samahan nilang magkapatid. May kaibigan ka ba dito? Wala, simpleng sagot ni Dana sa kanyang kapatid. So bakit tayo nandito? Bakit dito ka magbabakasyon kung wala ka namang kakilala dito? Sa tingin ko naman sa mga dinadaanan natin ngayon wala namang malapit na dagat. Konting-konti na lang talaga kapag hindi nakapagtimpi pa si Dana ay kanya nang sasabihin ang ipinunta nila doon. Kaso nga lang parang wala na iyong thrill kapag ganun ang ginawa niya. Masaya kapag mayroong thrill kaya naman hindi dapat ganun. Kailangan na dahan-dahan. Alam mo kuya, kung alam ko lang na magiging madaldal ka, sana hindi na lang kita isinama at mag-isa na lang akong bumalik dito. Hindi ko hahayaan na bumalik ka ditong mag-isa. Uy, concern siya sa akin. Pangaasar niya sa kapatid niya. Normal lang yun dahil kapatid kita. Bakit, ano bang gusto mo? Mawalan ako ng pakialam sa'yo? Malakas tuloy siyang natawa sa sinabi ng kanyang kuya. Si kuya naman hindi mabiro. Ngunit ang sinabi niya dito ay hindi na binigyan pang tugon at nanatili na lamang natahimik hanggang sa nakarating na sila sa kanilang paroroonan. Kaninong bahay yan? Takang tanong nito habang nasa labas sila ng bahay nila Ayumi. Lumapit lamang sila sa may pinto tsaka sila kumatok para malaman na may tao sa labas. Dana? Sir Damian? Nagulat na sabi ng nani ni Ayumi. Sanay kasi ito na siya lang ang dumadalaw pero ngayon ay kasama niya na ang kapatid kaya siguro nagulat talaga ito. Pero mukhang mas gulat ang kanyang kuya Damian. Nadalaw po kayo Sir Damian. Damian na lang po. Nahihiya tuloy na nayuko si Aling Lita. Hindi nyo naman na po kami amo, sabi pa ni Damian. Pero ang pamilya nyo po ang tumulong para makapagsimula kami dito at magkaroon ng tirahan. Malaking tulong po ang naitulong nyo kaya nagpapasalamat po kami at nagbibigay pa rin ng galang. Kahit ba hindi idako ni Dana ang tingin sa kanyang kapatid, alam niyang nakatingin na sa kanya ang kanyang kuya Damian na parang may gustong mga itanong. Ngunit hindi naman magawa dahil kaharap pa nila ang nanay ni Ayumi. Sige po, pasok na po kayo. At sabay nga silang pumasok. Sunod na bumati sa kanila ang asawa nito na noon ay kakatapos lamang magligpit ng mga pinagamitan. Mga ganoong oras kasi, tulog pa ang quadruplets kaya nagagawa pa nilang magbenta ng ulam sa kanilang munting tindahan. Nagpaalam si Aling Lita na ipagtitimpla sila ng maiinom kaya naman silang dalawang magkapatid ang naiwan sa may sala. What's the meaning of this, Dana? All this time ay alam ninyo kung nasaan sila pero hindi nyo man lang sinabi sa akin o sadyang itinago nyo si Ayumi sa akin. Hindi agad nakasagot si Dana. Sa mga oras na yun, natatakot na siya sa kanyang kuya. Dapat ay inaasahan niya na magiging ganoon pero hindi niya pa rin maiwasang matakot. Kuya kasi kaya nga hindi niya na natapos ang sasabihin nang lumabas sa silid na malapit sa sala ang isa sa quadruplets, si Dria. Mami, umiiyak ito. Tulog pa ang mga kuya nito at ito ang naunang gumising. Nakahiwalay rin kasi ang kama nito. Sa kabilang kama na medyo malaki, tabi-tabi sila Drew, Drake at Dane. Samantala sa kabila ay ang mami naman ito at si Dria. Tita, mami ko po, nasaan? Mukhang nakalimutan ng bata o dahil kagigising pa lang, nakalimutan na nagtatrabaho na sa mga ganoong oras ang mami nito dahil 10 a.m. na rin. Who is she, Dana? Imbis na sagutin ang tanong ng kanyang kuya Damian, nilapitan na lamang ni Dana ang pamangkin at kinarga para tumahan na ang bata. Ngunit nagulat na lamang siya nang kunin ito ng kanyang kuya Damian at ito ang kumarga sa bata. Sino ka po? Tanong ng bata. Ay, umiiyak na naman po ba? Ganyan po talaga ang batang yan. Biglang nakakalimutan na nagtatrabaho ang mami niya para sa kanila. Sabi ng nanay ni Ayumi na kukunin sana kay Damian si Dria. Ngunit nakitang ayos lang naman sa lalaki. Bumulong kay Dana ang kanyang kuya. Sinigurado na hindi maririnig ng bata. Marami kang kailangang ipaliwanag sa akin. Habang buhat-buhat niya ang bata ay may kakaiba siyang pakiramdam na nararamdaman. Pakiwari niya, konektado ang batang ito sa kanya. Nay, maaari ho bang magtanong?
Napag-isip-isip ni Damien na magtanong na sa ina ni Ayumi. Tutal wala siyang makukuhang maayos na sagot mula sa kapatid niya. Ang bata po ba ay anak ni Ayumi? Oo, ang totoo niya ay 4 sila. Quadruplets. Yun nga lang ay tulugang 3. Natigilan siya at hindi alam kung paano magre-react sa nalaman. Malakas ang pakiramdam niya na anak nila ni Ayumi ang bata kanina, na siya ang ama nito, pati na rin ng 3. Kaya yun ba? Yun ba ang dahilan kung bakit itinago ng sarili niyang pamilya sa kanya si Ayumi? Dahil nagbunga ng quadruplets ang ginawa niya? Pero may sinabi po ba sa inyo kung hindi niya na natuloy ang itatanong dahil nakarinig sila ng sigaw mula sa may labas ng bahay? Nay, tay, nakauwi na po ako. At kilalang kilala niya ang boses na iyon kahit hindi niya pa nakikita ang muka, kilalang kilala niya. Kaya nang pumunta sila sa may sala ni Aling Lita, ganoon na lamang ang gulat ni Ayumi nang magtama ang mga mata nila. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Ayumi kay Damien. Hindi kasi alam ng nanay niya kung bakit ganoon na lamang ang kanyang naging reaksyon, kaya naman nakatikim siya ng pagsaway mula rito. Anak, ano ka ba? Ngayon nga lang siya nakabisita dito. Sana ay respetuhin pa rin natin kahit na hindi natin sila amo. Natawa siya sa sinabi ng ina. Kung alam lang ng mga ito kung paano siya hindi nirespeto ng lalaki, ay baka ang nanay niya pa ang unang magpalayas dito. Imbis na bigyang tugon ng sinabi ng ina, ay kanyang hinila ang lalaki palabas ng kanilang bahay. Umalis ka, lumayas ka dito. Hindi ka pwede dito. Si Dana ang nagdala sa akin dito. Wala akong pakialam kahit sino pang nagdala sa'yo dito. Ang gusto ko, umalis ka dito. Muli ay kanyang sabi. Sa tingin mo aalis pa ako pagkatapos kong malaman ng tungkol sa mga anak natin? Ako ang ama nila, tama ba? Confident pa nitong sabi kaya naman napaiwas siya ng tingin. Hindi, may diin niyang sabi, ngunit ayaw nitong maniwala. Alam kong ako. Umalis ka na lang, pwede ba? At huwag kang mag-alala dahil hindi ako magagalit sa kapatid mo. Alam ko naman na baka tinakot mo lang siya. Ayumi, hayaan mo ko makabawi sa inyo. Umiling si Ayumi. Hindi kita kailangan. Hindi ka namin kailangan kaya pwede ba umalis ka na lang? Hindi ba nila alam? Hindi ba nila alam ang alin? Kunot ang noon niyang sabi. Na ako ang ama ng mga bata. May diin na sabi ni Damien. Sakto namang dumating ang kanyang tatay na kagagaling lang sa kanilang kapitbahay. At gano'n na lamang ang gulat nito dahil sa narinig at hindi makapaniwala. Kung gano'n na ikaw ang walang kwentang ama ng aking mga apo? Ngunit sabi sa... Napatingin kay Ayumi ang kanyang tatay. Totoo ba ang sinasabi ng lalaking ito, anak? Labis na nakadama ng takot si Ayumi sa mga oras na yun, kaya hindi niya napigilan pa ang pagpatak ng kanyang mga luha. Kaya naman hindi na rin siya nagulat pa nang bigyan ng isang malakas na suntok ng kanyang tatay si Damien na bumagsak pa sa lupa dahil sa ginawa ng kanyang tatay. Napahawak sa dibdib ang tatay niya kaya naman dali-dali niya itong inalalayan. Ano pang ginagawa mo? Umalis ka na lang. Hindi aalis ang lalaking yan. Magpapaliwanag siya sa akin, sa amin ng nanay mo. At kailangan kong malaman kung may kinalaman ba ang ginawang pagtulong ng mga magulang niya sa atin dahil nabuntis ka ng lalaking yan. Maotoridad na sabi ng kanyang tatay, kaya ang balak niya sanang umapila, hindi na natuloy pa. Ano ba ang kailangan na pag-usapan? Ang mga batay nasa kwarto kasama si Dana, nilalaro ang mga ito kasi sabi mo nga ay mag-uusap-usap, kaya doon ko na muna pinanatili. Wika ng nanay ni Ayumi. Ang anak mo, hindi nagsabi ng totoo sa atin. May galit na sabi ng tatay ni Ayumi. Ayumi, anong sinasabi ng tatay mo? Ang ginang habang nakatingin sa kanyang anak. Ako po ang ama ng quadruplets. Napaawang na lamang ang labi ng ginang sa ginawang pag-amin ni Damien. Miski si Ayumi, hindi inaasahan na ganoon na amin ng lalaki. Parang proud na proud pa ito sa mga oras na yun. Ngunit paano nangyari yun? At sinabi ni Ayumi sa amin na hindi niya alam kung sino ang ama ng kanyang anak, kaya sinuportahan na lang namin siya at hindi na kinulit pa. May lihim bang relasyon na namagitan sa inyong dalawa? Wala po, Nay. Tumahimik ka, Ayumi. Hindi ikaw ang tinatanong ng nanay mo.
Biglang napatahimik si Ayumi. Hindi niya inaasahan na sa mga oras na yun, aaminin ni Damien ang kung ano ang kamaliang nagawa nito. Ang nanay niya ay labis na nabigla. Iba ang pagkakakilala sa anak ng amo. Siguro ay seryoso, ngunit hindi makakagawa ng ganoong bagay. Kung ganon ay kasalanan mo rin naman pala kung bakit hindi sinabi sa amin ng aming anak ang katotohanan. Kaya siguro kami tinulungan ng mga magulang mo. Ang tatay niya nalabis sa pagkabigla. Kaagad na yumakap dito si Ayumi upang pakalmahin ang kanyang tatay. Lumayas kang lalaki ka dito. Lumayas ka. Pagpapalayas ng tatay niya kay Damien, ngunit nanatili pa rin itong nakaupo. Hindi mo ba ako naririnig? Ang sabi ko, lumayas ka. Kaya naman siya na ang kumausap kay Damien. Baka kasi kung ano pang mangyari sa kanyang tatay. Pakiusap, umalis ka na lang. Umalis ka na muna, maawa ka naman sa tatay ko. Naluluhang sabi ni Ayumi, kaya't napilitan na si Damien na tumayo na. Ngunit may huli siyang mga sinabi. Hindi ako susuko, Ayumi. Paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa iyo, sa inyo, hanggang sa mapatawad niyo na ako. Gusto ko kayong makasama ng mga anak natin. Gusto kong mabuo tayo. Hindi mangyayari yan hanggat nabubuhay ako. Huwag kayong mag-alala. Sabihin mo sa mga magulang mo na gagawa ako ng paraan para maibalik lang ang mga naitulong nyo sa amin kahit ikamatay ko pa. Hindi ko inaasahan na ang pagtulong na yun para lamang sa nagawa mo sa aming anak. Ang sabi naman ng tatay ni Ayumi. Wala nang nagawa pa si Damien kundi ang umalis na lamang muna kaysa ano pang mangyari sa tatay ni Ayumi. Kampante naman siya na walang gagawin ng mga ito sa kapatid niya dahil hindi naman masamang tao ang pamilya ni Ayumi at kung may masama man ay siya iyon. Isa pa ay wala namang kasalanan si Dana, miski ang mga magulang niya dahil siya lang ang may kasalanan. Inutusan si Ayumi ng kanyang nanay na doon muna sa kwarto at puntahan ng kanyang mga anak. Eto na muna raw ang bahala sa kanyang tatay. Ayumi, nakita mo ba si kuya? Sorry nagbago na talaga siya. Pinagsisisihan niya na at alam na rin niya ang tungkol sa mga anak niyo. Sorry kung dinala ko siya dito pero gusto ko lang naman na magkaroon ng ama ang quadruplets. Si Dana habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Tinignan niya ito ng mata sa mata kaya nakita nito ang pamumula ng kanyang mga mata na kanina ay hindi pansin dahil nakayuko siya. Alam na ng mga magulang ko na ang kuya mo ang ama ng quadruplets. Ngunit imbis na bigyang tugon ng kanyang sinabi, niyakap na lamang siya ni Dana. Mommy, why are you crying? Tanong ni Dria. Nawala sa focus sa paglalaro ang mga ito dahil tumigil si Dana na kalaro ng mga ito. Tuloy ay sa kanila na nakatuon ang atensyon ng apat. Is it because daddy po namin nakasama po ni Tita Dana kanina? Medyo bulol pa din ngunit kahit ganoon, naiintindihan naman ng mga kapatid. Daddy? Yeah, kuya. Parang siya daddy natin. Kinarga niya ako. Paliwanag ni Dria sa mga kuya nito. Kaya sabay-sabay na napatingin sa kanya sina Drew, Drake at si Dane. Nandito na po ba ang daddy namin? Simula kasi kanina hindi pa lumalabas ang tatlo dahil binalik ni Dana si Dria sa loob ng kwarto at simula noon hindi pa sila lumalabas dahil alam ni Dana na magkakaroon nga ng usapan. Gustuhin man ni Ayumi na magsinungaling, hindi niya magawa dahil alam ng mga anak niya kapag nagsisinungaling siya. Yes, pero umalis na muna siya. Paliwanag niya sa mga ito. Hindi na po siya babalik, Mami. Hindi agad nakasagot si Ayumi. Hindi niya rin naman alam kung ano dapat na isagot dahil miski siya, hindi alam kung babalik pa nga ba si Damien o baka natakot na sa kanyang tatay. Kasalukuyang nasa isang hindi kalayo ang tindahan si Damien at doon nakatambay. Kahit na ipinagtabuyan siya ng tatay ni Ayumi, hindi siya aalis para kay Ayumi at para sa mga anak nila. Ngayon pa na sobrang tindi ng pagnanais niya na maayos ang lahat, kaya naman tumayo siya at lakas loob na bumalik ng bahay. Kumatok siya sa pintuan. Isang bata ang nagbukas. Daddy! Ang batang si Dria na tuwang-tuwa na siya'y niyakap. Lumabas na kasi ang mga ito sa silid. Napatingin tuloy sa kanila ang tatlo, sina Drew, Drake at si Dane. Siya ba ang daddy natin, little sis? Tanong nang sa tingin niya ay panganay sa apat. Tumango si Dria.
Akala niya hindi lalapit ang mga ito, kaya ganoon na lamang ang saya ni Damien nang sabay-sabay na lumapit ang tatlo at niyakap din siya. At talagang makapalang mukha mong lalaki ka. Nagawa mo pang bumalik dito pagkatapos kitang itaboy. Galit na saad ng tatay ni Ayumi. Napabitaw tuloy ang apat sa pagkakayakap dito. Lolo, bakit po galit kay Daddy? Tanong ni Dria. Apo, doon na muna kayo ng mga kuya mo sa kwarto ninyo. Dana, iha, pakidala na muna sila doon. Utos nito kay Dana. Agad namang tatalima si Dana dahil alam niyang magkakaroon na naman ng usapan. Ngunit nagsalita muli si Dria. Baka po awayin niyo daddy namin. Hindi nakasagot ang Ginoo sa sinabi ng apo. Tsaka nito matalim na tinignan si Damien, kaya para sumunod na ang mga bata, si Damien na ang kumausap sa mga ito. Habang kinakausap ng lalaki ang mga anak, nanonood lamang sila Dana, Ayumi at ang nanay at tatay ni Ayumi na hindi lubos sa kalain na mabilis na susunod ang mga ito sa kanilang tatay. Ngayon ay umalis ka na. Sapat na nayakap mo na ang mga anak mo. Sabi ng tatay ni Ayumi, kaya naman hindi na nakatiis pa si Damien. Lumapit ito tsaka dahan-dahang lumuhod sa harapan ng tatay ni Ayumi na hindi nila inaasahan. Alam ko po na malaki ang galit niyo sa akin, pero hayaan niyo po sana. Hayaan niyo sanang ipakita ko na nagbago na ako at gusto kong panagutan ang ginawa ko. Gusto ko pong makasama ang anak niyo at ang mga anak ko. Gustong gusto ko po, kaya sana'y hayaan niyo na tuwag niyo na silang ilayo sa akin. Alam ko pong naging gago ako noon, pero hindi ko na po uulitin iyon. Tumingin kay Ayumi ang kanyang tatay. Ang anak ko ang magdedesisyon kung hahayaan niya bang makapasok ka sa buhay nilang mag-iina. Hindi ako. Tsaka ito tumalikod. Sumunod naman dito ang asawa habang si Ayumi naiwan sa harapan ni Damien. Ayumi, please, hayaan mo ko. Pagmamakaawa ni Damien. Sige. Tanging sagot ni Ayumi, kaya nabuhayan ng loob ang lalaki. Na maging ama sa mga anak natin. Ngunit ang maging kabiyak ko ay sobra naman ata. Aapila sana ang lalaki. Ngunit muling nagsalita si Ayumi. Tanggapin mo na yun kaysa naman pati ang pagiging ama mo sa kanila ipagkait ko pa. Mapait na lamang na napangiti si Damien tsaka dahan-dahang tumayo na. Susunod na sana si Ayumi sa mga magulang niya kaso lamang ay niyakap siya ni Damien. Salamat Ayumi, I'm so sorry. Nagawa ko lang naman yun. Hindi sa binibigyan kong dahilan ng ginawa ko pero natatakot lang ako. Nararamdaman ko kasi na malalayo ka na sa akin. Ayaw lang kitang mawala kasi gusto na kita. At ngayon mahal na kita na kahit ano pang ibigay mo ay tatanggapin ko. Hindi sumagot si Ayumi tsaka tinanggal ang pagkakayakap ng lalaki sa kanya at muli itong tinalikuran. Doon na lamang pumatak ang mga luha mula sa mga mata ni Damien pero ayos na rin naman yun diba? Soon ay maghihilom din ang lahat at mawawala. Makakamit niya rin ang nais niya. Ngunit ngayon ay dapat pahalagahan niya muna ang kung anong meron. Kinahapunan, nagulat ang dalawang kapatid ni Ayumi nang makauwi ang mga ito pero bigla nilang naalala kung sino ang lalaki. Ito ang lalaking minsang naghatid sa kanilang nanay noon. Ngunit ang hindi lamang nila maintindihan, tinatawag itong daddy ng quadruplets. Siya ang daddy ng quadruplets, ate? Hindi na napigilan pa ni Alex na magtanong. Nang hindi makasagot ang kanilang ate ay mukhang alam na nila ang sagot. Ngumiti na lamang ang dalawa kay Alex na sinuklaan din naman ni Alex ng ngiti bilang tugon. Nang sumapit ang hapunan ng araw na iyon, sama-sama silang naghapunan. Naging maayos naman ang lahat. Yun nga lang hindi alam kung saan matutulog si Damien. Si Dana kasi ay may tulugan na doon dahil mayroong ekstrang silid na para kay Dana. Pwede po kayong... Hindi na pinatapos pa ni Damien ang kapatid ni Ayumi sa sasabihin nito. Sa sala na lamang ako, kaya ko naman. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ng mga kapatid niya dito. Good night po, Daddy. Si Dria ang unang nag-good night sa daddy ng mga ito hanggang sa nagsunod-sunod na ang apat. Good night. Alam niyang siya ang sinasabihan nito dahil tapos na ito sa apat, ngunit hindi siya sumagot. Habang nakahiga sa sofa, napapangiti na lamang si Damien. Hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na saya dahil kahit papaano nakakasama niya na ang kanyang mag-iina. Hindi pa rin siya lubos makapaniwala na may anak na pala sila ni Ayumi at nakaapat agad siya.
Ipinikit ni Damien ang kanyang mga mata hanggang sa siya ay nakatulog. Napaginipan pa nito na ikinakasal daw silang dalawa ni Ayumi. Maraming pumapalakpak at natuwa. Kinabukasan ay nagising na lamang si Damien dahil mukhang may bisita. "Sir, ano pong ginagawa niyo dito?" Tanong ni Ayumi sa lalaking kadadating lamang. Manliligaw ba ito ng ina ng mga anak niya? Nanliligaw ba ito kay Ayumi? "Alam ko ang tungkol sa mga anak mo, Ayumi. And I'm here. I want to court you." Confident na sabi ng lalaki. "Alam mo naman na ako ang may-ari ng pinakamalaking department store dito sa lugar natin." Mahangin itong sabi. Kung sasabihin niya nga lang kung sino siya, ay tiyak na mapapahiya ito. Ngunit hindi siya tulad nito at ayaw niyang magyabang. "Sige, tutulong na muna ako sa kusina." Paalam niya sa mga ito. Narinig niyang may sinabi pa sa kanya ang lalaki tungkol sa kung sino daw siya. Tumawa pa pero hindi niya napinansin. Nang nasa may kusina na siya, naisipan niyang tulungan ng ina ni Ayumi na alam niyang baka galit pa rin sa kanya. Ngunit wala naman siyang magagawa doon kaya tumulong na lamang siya. At mukhang tulog na rin ang asawa nito. Mabuti na lamang nang matapos silang magluto, umalis na ang mayabang na lalaki. Pero gising na rin ang mga kapatid ni Ayumi na si Alex at Ayla at kanyang narinig ang usapan ng mga ito. "Ate, pwede ba yun? Magkakaroon ka ng boyfriend pero hindi ang ama ng mga anak mo? Paano na si Kuya Damien?" Si Ayla ang nagtanong. Sinadya niyang hintayin ang magiging sagot ni Ayumi. Nakatago naman siya kaya hindi siya nakikita ng mga ito. "Wala naman siyang magagawa. Tsaka pwede naman kaming maging magulang sa mga anak namin kahit na hindi pa maging kami." Ang pag-asa niya ay nawala lahat. "Gusto mo ba siya?" Habang nasa labas sila ni Ayumi at nagpapahangin ay kanya iyong itinanong sa babae. "Ano naman sa'yo kung gusto ko na ang boss ko?" Sagot nito sa kanya. Mahina siyang tumawa para maitago ang sakit. Ang pagmamahal ay hindi pinipilit, Ayumi. Sa sinabing iyon ni Damien, napatingin sa kanya ang babae habang siya ay nakatingin lamang sa langit. Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya pipilitin na mahalin o gustuhin ka pabalik dahil hindi ganun. Kaya ayoko. Ayaw kitang pilitin. Dahil wala namang sinasabi si Ayumi, nagpatuloy na lamang siya sa pagsasalita. "Kung magiging masaya ka kasama ng iba siguro, kailangan ko na lang tanggapin yun." "Sumusuko ka na agad? Parang ilang araw pa lang ah." Tumawa pa ito. "Siguro ay takot lang akong masaktan. Na makita kang ganoon parang hindi ko kaya. Gaya nga ng sinabi mo sa kapatid mo, pwede naman tayong maging magulang sa mga anak natin kahit hindi tayo." Napaawang ang labi nito, parang hindi makapaniwala sa narinig na iyon. "Sige, pasok na muna ako sa loob." Pagtalikod niya ay doon siya nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Masakit pero kailangang tiisin. "Daddy, bakit ka po aalis?" Umiiyak na tanong ni Dria. Ang mga kuya nito pinipilit lamang na hindi maiyak ng mga oras na iyon. Ngunit kailangang magbalik sa katotohanan. May mga pangarap talaga na hindi kayang matupad at may mga tungkulin na kailangang tuparin. May kumpanya pala siyang naiwan. Mabuti na nga lang at may mapagkakatiwalaan siyang napag-iwanan niya noon. "Babalik naman si Daddy. Makikita niyo ako ulit." "Promise po." Itinaas ni Damien ng isang kamay na parang nangangako. Habang pinapanood niya ang mag-aama sa ganoong sitwasyon, hindi maiwasan ni Ayumi na may tumulong luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit kaagad niya ring pinahid iyon. "Tanging pakiusap ko lang, huwag kayong aalis dito para naman may babalikan ako pagbalik ko dito." Pakiusap ni Damien kay Ayumi tsaka tuluyang umalis. Hahabol pa nga dito si Dria. Mabuti na lamang at napigilan ni Ayumi. "Alam mo anak, bihira akong makakita ng mga taong makikita mo nagsisisi talaga sa mga nagawa nila. At masasabi namin ng tatay mo na isa si Damien sa mga yon. Isa ang ama ng mga anak mo." "Bakit niyo po sinasabi sa akin ito?" Tanong naman ni Ayumi. "Dahil gusto naming sumaya ka. Alam namin na nahulog ka na rin sa kanya. Kung paano mo siya tignan kapag kabanding at inaalagaan niyang mga anak niyo. Hirap ka lang aminin sa sarili mo dahil sa nakaraan niyo." Walang masabi si Ayumi. "Habulin mo siya anak, habulin mo." Utos sa kanya ng kanyang nanay na nang tignan niya ang kanyang tatay, tumango naman ito. Nang makalabas ng bahay nila si Ayumi, napuno siya ng kaba dahil hindi niya na makita pa si Damien. Mukhang nakaalis na ang lalaki. Asa na ang sinasabi nitong hindi ito susuko?
Napaupo na lamang siya tsaka naiyak, ngunit agad ding natigil ng maramdaman na may nakatayo sa harapan niya. Bakit ka umiiyak? Nag-aalala nitong tanong nang makita siyang umiiyak. Gago ka pa rin hanggang ngayon. Aalis ka talaga? Yun lamang ang tangi niyang nasabi, pero imbis na bigyang tugon ng sinabi ni Ayumi, niyakap na lamang ni Damian ang babae. Hindi ko pala kaya. Hindi ko pala kayang umalis. Papatunayan ko pa na karapat dapat mo kong bigyan ng second chance. Binibigay ko na tsaka hindi ko naman gusto ang boss ko. Mabilis itong napabitaw sa pagkakayakap sa kanya tsaka siya tinignan ng mata sa mata. Napuno ito ng saya. Kita niya sa mga mata ng lalaki. Buong akala ni Ayumi ay iti-take advantage ng lalaki ang sitwasyon para lamang mahagkan ng kanyang labi ngunit hindi. Hindi nito ginawa dahil ang kanyang noo ang hinagkan. Maya-maya pa, nakarinig sila ng sigaw. Ang kanilang quadruplets na sabay-sabay na lumapit sa kanila. Napangiti na lamang sila ni Damian habang nakayakap sa kanila ang mga anak. May mga tao talagang hindi maganda ang simula, pero sila rin naman pala sa katapusan. Ngunit hindi ko naman sinasabing lahat, kundi yung mga sinuswerte lang at pinapaboran ng tadhana. Yung taong kinamuhian siya rin palang makakatuluyan at mapapatawad mo siya sa nagawa niya sa'yo kasi nakita mo talaga siyang nagbago. Daddy naman madaya ka naman po. Sabi mo kapag mataas kami sa test, kakain po tayo sa Jollibee. Nagmamaktol na sabi ni Dria. Mataas kasi ang nakuha ng quadruplets sa exam at ang bunso bilang pasimuno ay gusto na namang kumain sa labas bilang treat na daw nila sa mga ito at pang-congratulate. Kaso lamang ay may meeting si Damian sa araw na yun kaya hindi sila nito masasamahan. Makakakain nga sila sa labas ngunit hindi naman kasama ang daddy ng mga ito at alam niya na hindi papayag ang apat. Maya-maya pa ay may tumawag kay Damian na kinausap muna nito kaya kailangan silang talikuran. Hindi daw tuloy ang meeting. Dahil sa narinig, nagtatatalo ng quadruplets sa tuwa samantala siya napapailing-iling na lamang. Habang nasa Jollibee, pansin nilang maraming tao ang napapatingin. Marahil ang dahilan, natutuwa ang mga ito sa apat kaya napapatingin na lamang sa kanila at mga nakangiti pa kaya hindi niya tuloy maiwasan ng maging proud. Naiinggit siguro sila. Napailing na lamang siya sa sinabi ng asawa. Ilang taon na rin simula noong ikinasal sila ni Damian kaya ilang taon na rin ang triplets. Grade 3 na ang mga ito at lumaking matatalino ang bata. Kung ang pamilya niya naman ang pag-uusapan, may sarili na rin silang bahay. Hindi nila iniwan sa probinsya na yun at kanilang isinama. Sabi pa nga ni Damian, sa bahay na lamang nila tumira ang mga ito. Ngunit ayaw, kaya binili na lang ng asawa niya ng bahay ang mga ito. Kung si Ayumi ang tatanungin, nakalimutan niya na ang bad memories at napalitan na ng good memories. Ang dating bigat sa loob na nararamdaman niya, talagang napalitan na ng saya. Wala nang bigat. Isa pa talagang bumawi si Damian at pinakita nito na deserve nito ang nakuhang chance mula sa kanya. Hindi siya nito binigo. Spoiled nga siya dito maging ang mga anak nila. Ngunit kahit ganoon, balance pa rin ito sa trabaho at pamilya. Kahit na ganoon sa kanila ay nagagampanan pa rin ng maayos ang pagiging CEO. Proud nga sa lalaki ang mga magulang nito, maging ang mga magulang niya ay ganoon din, lalo na si Dana na talagang masaya para sa kapatid na hindi nagsisisi na tinulungan nito ang kanyang kuya Damian. Wala na ring tampo pa si Damian sa mga magulang at sa kapatid dahil sa ginawang pagtatago sa kanya at sa quadruplets at wala na rin siyang tinatago pang mga anak dahil sa kasalukuyan namumuhay sila ng masaya at magkakasama.